Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Po si Raul, tungkol po dito sa sinabi po ni Pulong Duterte. Ulitin natin yung sinabi ni Pulong Duterte. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. Totoo po yun, no? Hindi po nila matanggap na ang pananahimik po ni BP Sara tungkol po sa West Philippine Sea ay una, paggalang po yan sa kapangyarihan ng Pangulo. Kasi po mahirap po yung Vice President, isang hakbang ka lang Pangulo ka na Tapos may say ka sa soul, ang soul architect. Siya lang po ang arkitekto ng ating foreign policy. Hindi po pwede na makipagsabayan ka sa Pangulo ng Pilipinas na nagdadaldal ka rin tungkol dyan sa West Philippine Sea. Hayaan nyo yung Pangulo ng Pilipinas. Ito po kasi, baliktad sa atin Ang pinupuri, yung mga epal, yung mga taong hindi dapat ginagawa, yung mga taong ngaw-ngaw na ang dapat nilang gawin ay manahimik. No? Yun po ang pinupuri ng mga dilawan at mga makabayan. Pero yung mga tunay na gumagampan ng trabaho, katulad ni BP Sara, ang pinakatama pong gagawin ngayon ng mga hindi concerned, manahimik. Dahil sensitive ang sitwasyon, baka magaya tayo kung saan pa man. Basahin natin itong sagot nito ni Manuel. Hindi naman trabaho ng ating BP na protektahan ng indicted na child sex trafficker. Kita nyo? Child sex trafficker, walang di umano di ba? Na si Apollo Kibuloy, pero mas may video siyang statement siya sa isyung ito. Ang soberenya ng Pilipinas, bakit di niya maprotektahan? Sino po may sabing hindi pinoprotektahan ni BP Sara yung soberenya ng Pilipinas? No? Mali po yan sinasabi mo, Raul Manuel. Fake news ka. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsalita, hindi mo pinoprotektahan ang soberenya ng Pilipinas. Actually, pinoprotektahan niya nga sa hindi niya pagsasalita. Kayo, dakdak kayo ng dakdak. Gatong kayo Di ba? Nakakadagdag kayo ng gatong sa bagay, wala naman kayong mga bilang. Pero ang Vice President po, pag yan nagsalita, delikado po yan. Delikado po yan kasi baka masamain ng China yung sasabihin ng Vice President. Ang pananahimik po ng ating Vice President ay hindi po nangangahulugan na hindi niya pinoprotektahan yung bansang Pilipinas. Sa inyo ba dakdak lang? Ito pa isa. Yung Rafaela David na Akbayan Party List President. If BP Sara can boldly back, pareho sila na sinasabi, no? Kung sinusuportahan daw ni Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy. Teka pala muna. Guilty na ba si Pastor Apollo Kibuloy? Teka lang Question lang. Guilty na ba sa tingin niyo si Pastor Apollo Kibuloy? Di ba meron tayo rito? Kayo po yung mahilig sa human rights, di ba? Kayo makabayan tsaka akbayan. Bakit hindi niyo i-apply sa pananaw ninyo? Bakit hindi niyo i-apply yung human rights? Bawal bang may human rights si Kibuloy? Hindi ba applicable yung human rights kay Kibuloy? Yung human rights ba applicable sa lahat ng Pilipino? Pwera kay Duterte, pwera sa mga Duterte at kay Kibuloy? Patawa kayo. Di ba? Tuloy natin. Kung tingin ni BP Sara hindi niya trabaho na ipagtanggol ang Pilipino, mag-alsa balutan ni siya at bitawan ng kanyang pwesto. Sino po may sabi na hindi niya pinagtatanggol yung mga Pilipino? In fact, si BP Sara po ang pangunahing nagtatanggol sa mga Pilipino. Siya po ay direktang lumalaban dyan sa mga tinatawag nating mga terorista. Galit po siya sa krimen, sa kriminalidad, sa mga CTG. Hindi niya ba pinagtatanggol yung mga Pilipino? Kalokohan naman to si Rafaela David. Hindi lang nagsalita Si Subiri ngayon, no? Alam nyo, panay pag-aksaya kayo ng pera, kayo dyan sa Senado at kayo dyan sa Kongreso. Tignan nyo po ngayon, di ba? Kamakailan lang, panay sila cha-cha. Bago na po ngayon ang ni Mitsubiri. Bago na po yung kinakanta. Nung nakaraan lang, mga isang buwan o ilang linggo lang nakakalipas, parang handang-handa na silang economic ang cha-cha, charter chains,
O, dalawa po ang problema ni Zubiri. Wala siya makuha suporta sa mga senador. Mas inuna ni Zubiri na iligtas yung kanyang sarili. Yung kanyang pagiging Senate President kaysa ipagpilitan yung Chacha. Karamihan po ng senador ayaw ng Chacha, no? Kung ipagpipilitan niya yung Chacha, nakita niya naman may moves na tanggalin na siya sa Senate. So pinili niya po na sundin ng mga kapwa niya senador. Ikalawa, ito po ang pahayag ngayon ni Zubiri. Nagbabago na po. Dapat di minamadali. Mig Zubiri, poll shows need for Senate to study Chacha carefully. Ano po ibig sabihin yan, no? Yung need to study need for Senate to study Chacha carefully. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga pronouncement po nila na kung magcha-Chacha economic, binabasura na nila yan dahil dyan sa survey na overwhelming po ang mga Pilipino ay ayaw ng Chacha. Saan po nakuha ng mga Pilipino yan? Sino po ba yung mga nangangampanya sa Chacha para sa Chacha at anti-Chacha? Bibigyan ko po kayo ng clue. Hindi po natin sasabihin kung sino po yung nangangampanya sa Chacha. Clue lang po. Ang clue natin, sino po ang nangangampanya sa Chacha? Clue lang to, ha. Nagsisimula sa letter Tambaluslos. At sino pa? At nagsisimula sa letter BBM. Silang dalawa po ang pangunahing nangangampanya sa Chacha, no? Hindi ko po babanggitin ang pangalan ni Tambaluslos at ni BBM. Totoo naman di ba? Wala silang bukang bibig kundi economic Chacha. Ano man ang ibig sabihin, hindi naman siya wala naman nakikinig diyan sa sinasabi yung Yun pong wala pong boses yan. Ano po yan? Kung meron man pong ginagawa yan, hindi po yan sa mga hindi po lantad. Ibig sabihin overwhelming po yung Pilipino na nire-reject yung kinakampanya ni wag itago po natin sa Tambaluslos at BBM. Nireject kayo sa kagustuhan nyo mag-Chacha ng mga Pilipino. Ikalawa, sino po ang para sa Chacha? Wag na ay anti-Chacha. Sino po yung mga taong nagsasabi talaga na ayaw natin ng Chacha? Pinangungunahan po, itago na lang natin sa dating Pangulo, pinakamagaling na Pangulo, Tatay Digong, President Rodrigo Roa Duterte. Overwhelming ang support, no, ng mga anti-Chacha. Ayaw natin ng Chacha. Nagre-reflect po yan sa nangangampanya. Actually, hindi po Chacha yung hindi po Chacha yung problema dyan. Yung nagkakampanya para sa Chacha. Kaya, ano po mangyayari? Ang dami ng ginastos. Napakarami na pong ginastos. Ang dami na pong hearing. Ang dami na pong mga paggagalit. May mga press conference pa para maipromote yan Chacha. Mawawalang silbi po yan. Ganyan po kaaksaya. Pagdating po sa pondo, ang ating gobyerno, inuuna nila yung pondohan, yung mga kampanya na ayaw ng tao. Ayaw ng tao. Itong gera, magpa-survey rin kayo kung gusto ng tao yan. Wag na po yung mga pro-Duterte. Tanungin niyo muna, pro-Duterte ka ba? Ay, wag ka na isama. Yung mga pro-BBM na lang, yan tanungin niyo. Kung gusto nilang gera o hindi. At baka ma-realize ninyo na po siya. Iba po yung sinarvey nyo na willing ba kayong ipagtanggol ang Pilipinas? Willing. Ipagtanggol kasi lang yan, yung magandang pakinggan. Willing ka ba? Minamahal mo ba yung Pilipinas? Siyempre. Pero pag tinanong mo, gusto mo ba makipaggera? Ayaw. Ayaw. Nag-aksaya po tayo ng maraming pondo para po sa pagsusulong ng Chacha, tapos ayaw po ng tao. Kaya, alam nyo naman ng mga politiko, yung sa Congress kasi, palibasa, doon lang sila sa distrito nila, di ba? Kayang-kaya nila ipanalo yun. Yung mga senador po, hindi. Kung ano po yung sinusuportahan ng Pilipino yung Chacha, tanghere. Wala pa pong kredibilidad yan, tanghere na yan. No? Eto po, Pulse Asia, batak na to pagdating sa survey. Pinaniniwalaan yan. Kaya pag tinuloy nila yan, matutuwa po mga dilawan. Kasi mga dilawan, nagtatribe yan sa mga gulo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.